anak ko maliit pa nung mag-abroad ako. Hindi niya alam na aalis ako. Nakaano na siya sa akin, humahabol, umiiyak. Hindi niya alam na mag-abroad ako. Oh my God. Yun ang masakit. Sobrang sakit talaga. Yon, magandang araw mga kakwentuhan. Ako, nandito na naman po ulit tayo. At tama-tama, meron na naman tayong isang espesyal na kasama na makakakwentuhan natin. Supposed to be dapat silang couple sila pero hintayin natin yung isang kasama niya. Kanyang kabiyak sa buhay. But anyway, for the meantime, let's all welcome si Tita Mercy. Tita Mercy, hello! Hello po, magandang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay sa Kwento Mo, Ikwento Ko. Bumabati po ako sa inyo ng magandang araw. Sana po ay pagpalain tayo ni Lord. At it's my pleasure talagang na-invite ako para ma-interview. So, ito, abangan nyo yung buhay ko. Ito, hindi ganun kadali. Pero pipilitin nating maging magandang resulta ng ating interview today. Yes, ayun. Opo. Sa mga hindi nakakilala kita, please briefly introduce yourself, kung ilang taong ka na dito sa Italy at kung taga saan ka sa atin. Ayan, ako po ay isang Batangueña, taga Tanawan, Batangas. I am 54 years old and I am working as a personal chef sa isang sa employer namin, nag-iisa lang siya. Ayun, ako ay nagtatrabaho bilang chef, pero ginagawa kong lahat. Yun, kumbaga all around. Okay. Ganon. Ayun. Tita, matanong ko lang, nung una, I know that si Tito Amore ang naunang mag-abroad. Di ba? Nabanggit niya sa akin nung nag-ulit tayo mag-usap. Tita, ano yung feeling nyo nung umalis si Tito Amore na para mag-abroad? Ano yung pakiramdam? Actually, si Amore talaga is nag-a-abroad na, mag-boyfriend pa lang kami. Okay. Nag-a-abroad na siya. Ever since childhood sweetheart kami, nakakilala kami sa church, pareho kaming choir. Okay. And then from elementary to high school days, magkabarkada kami. Nung kami nagkakilala. And iyon, nung maging mag-boyfriend kami, so noong makagraduate siya, nag-decide siya mag-abroad. Saudi, hindi ganun kadali ang Saudi. Sa Saudi muna. Kasi hindi nun uso yung mga telephone, sulatan kami at saka yung mga, Snail alam niyo mail. yung sa tape, Yung cassette tape. oo, nagre-record, ganun, hindi ganun kadali. Every week kailangan kong mag-record, magsulat, yun, hindi ganun kadali. At the same time, nagtatrabaho na ako nun sa bangko. Okay. Yun. So, bale, yung mga cassette tape bago makarating, bago niya marinig, Matagal. parang chismis na. Yes, matagal na. Kumbaga ano na siya, hindi na siya Hindi na. fresh talaga. Kailan kayo nagpakasal ni Tito? Nagpakasal kami hindi muna kami nagpakasal sa pare. Mm. Kasi ang haba ng istorya talaga ng love life namin. Nag-abroad siya ng Saudi and then bago siya magpunta ng Taiwan, nag-decide kaming mag-secret marriage. Mag-secret Walang nakakaalam kami lang mag-asawa Okay. at saka yung best friend ko. So, bale, si Tito Amore, nag-Saudi muna, tapos nag-Taiwan. Taiwan. And then, And then after Taiwan, bumalik, hindi niya nakayanan yung lungkot. Umuwi siya, then nag-Italy na siya. saka siya nag-Italy. So, Yeah. pangatlong bansa niya ng Pangatlo, Italy. yes. Okay. So, nung nandito na siya sa Italy, Tita, since kayo secretly married na, no? Paano niyo na nakukope up yung relationship niyo bilang mag-asawa na in a long distance relationship? Kasi nung una, sanay pa ako kasi parang mag-girlfriend, boyfriend pa lang kami. Hindi ganun kasakit. Okay. Kasi nung mag-abroad siya ng Italy, actually, kasal na uli kami sa pare. Okay. Yun yung totoong... Yun talaga. Okay. And then, ayun, alam nyo na, pagka pala asawa mo na, napakasakit. Iba na ang Ang pakiramdam. hirap. Yung as in na, umalis siya kasi may dalawa na kaming anak noon. Isa na pa lang yung anak Okay. ko. And then, talagang nasanay kami na nagtatrabaho ako sa bangko, sa bahay siya. Okay. At nag-decide siya muna mag-stay. Pero may trabaho din siya kasi yung kapatid ko,
Meron kaming mga business na mga buko pie, doon siya nagtatrabaho. Mhm. So, siya sa bahay, ako naman papasok ako sa opisina, uuwi ng hapon, nakapagluto na siya. Yung mga washing machine daw namin is mga lutuan namin puro pambabae. Kasi babae yung panlalaki, kasi lalaki yung gumagamit. Tigasin pala si Tito. Alam nyo, ang sakit, ang hirap pala kapag maiiwanan ka yung pamilya mo. Hindi ganun kadali talaga. As in talaga na parang pag siya nag-a-abroad, alam nyo, hindi siya lumilingon. Dire-diretso na siya talaga. Kasi pag lumingon siya, baka maisipan na daw niya hindi na umalis. Hindi na umalis. Ganun kahirap talaga. Yun yung Nakakaiyak. time na pag nasa airport Ka na. Oh, Hindi airport talaga siya lumilingon every time na mag-a-abroad siya. So many times umuwi siya ng taon-taon, hindi talaga siya lumilingon sa amin. Kasi nga, yun yung time na kapag lumingon siya, magdadalawang isip daw na siya. umalis. Baka parang ayaw na niyang umalis. Ano yun? So, nung pangatlong alis niya papuntang Italy na meron na kayong dalawang anak. I'm sure kung sa mga kakwentuhan natin nakaranas ng ganong scene, no? I'm sure na makaka-relate kayo kung gaano kabigat sa damdamin, sa puso ng isang mag-a-abroad yung iiwanan niya yung pamilya niya para magtrabaho sa ibang bansa. At ganun din, ang hirap nung naiiwanan na katulad niyo, di ba? Yung pamilya na may iwan. Tita, paano yung naging buhay niyo nun nung umalis na si Tito sa pangatlong pagkakataon? Yes. Ano nang nangyari? Nung nag-abroad siya papuntang Italy, yung panganay ko ay 7 years old. Okay. Tapos ang bunso ko ay 2 years old pa lang. Tapos yung anak ko 7 years old pa lang, kumakanta na siya. Doon ko naibuhos yung kalungkutan ko kasi every time na nakikita kong kumakanta sa stage yung anak ko, napapawi lahat yung lungkot ko. Kasi Okay. kumakanta din ako eh. No? I am a frustrated singer. So, sa kanya ko naibuhos lahat. Dinadala ko siya sa Center of Singing na nag-aaral siya ng pagkanta. And then kumakanta siya sa mga kasal, sa binyag. Alam niyo, every time na makikita ko siya, syempre, yung tatay niya, tuwang-tuwa din. So, parang natatakluban yung kalungkutan, yung pagiging proud mo sa anak mo, kumakanta. And then, nagiging inspired yung anak ko. Kasi Okay. gusto niya makikita ng tatay niya na kumakanta ako, proud yung tatay ko sa akin. Okay. So, ilang taon ang pinaghintay nyo bago kayo nakasunod kay Tito? Matagal po. Kasi Matagal pa. nag-abroad ako is 2014, 13 years Yeah, bago ako 13 sumunod. years bago nakasunod. While working, during those time, nagtatrabaho ko pa rin sa Tatrabaho bangko. ako sa bangko. Okay. Yes. So tita, nung finally dumating na yung pagkakataon na makasunod kayo dito sa kanya, mapetisyon niya kayo, ano yung pakiramdam nyo habang pinoproseso yung pagpunta nyo dito? Dalawa yung nararamdaman ko. Malungkot dahil may iwan ko yung dalawa kong anak. Okay. Pero excited ako dahil makakasama ko sa Makakasama. wakas yung asawa ko. Pero alam nyo, nung iniwan ko yung anak ko, kapag yan yung question, hindi pwedeng di ako iyak talaga. Kasi yung anak ko maliit pa nung mag-abroad ako, 7 years old yung bunso. And then, hindi niya alam na aalis ako. Hindi ko talaga sinasabi. Pero yung panganay ko, aware siya na mag-a-abroad ako. And then, inaayos ko yung mga gamit ko. Wala, hindi niya alam, hindi niya nakikita. And then, nung aalis na kami, hindi niya din nakikita yung mga balidya. Nilagay naman sa likod ng van. Sumakay na sila. And then, magpunta kami ng airport, yung pagbaba ko. Nakaano na siya sa akin, humahabol, umiiyak. Hindi niya alam na mag-a-abroad ako. Oh my God. Yun ang masakit. Sobrang sakit talaga. Kaya, dalawa yung nararamdaman ko, excited, makakasama ko sa Emore, pero masakit dahil yung mga anak. May iwan man naman yung mga bata. Yun. Yun. Kaya medyo pag ito yung pinag-uusapan, lahat ng nagtatanong sa akin, naiyak talaga ako kasi yun talaga yung totoo nangyari. Talagang hindi niya alam na talaga na mag-a-abroad ako. Hindi siya aware talaga. 7 years old pa lang yung So nung dumating na kayo sa Italy, talagang parang yung puso nyo naiwan doon. Yes, yung puso. Di ba? Puso't isip ko talaga na andoon. Siyempre, nandun Hirap. yung mga bata. But, ilang taon naman ang lumipas bago mo nakuha yung mga anak mo? Bali nung kinuha ko yung nag-decide kami na kunin ko yung mga anak ko, 18 na yung panganay ko. Okay. 18 and then yung bunso ko is 13. Kasi 5 years ang 18. gap nila. Okay. Yes. Yun. And
Anong feeling, tita, nung magkakasama na kayo Ako kompleto excited na? ako kasi alam nyo, pero sila hindi nila alam mo, naiwan ako sa bahay yung asawa kong sumundo sa kanila. Nasa Turin pa ako noon. Sa Turin. And then nagtatrabaho pa ako sa isang sikat na calciatore. Ayun. Tapos nung padating na sila nakataksi, nako ang taas nung bahay namin. Tatakbo talaga ako, nagtatrabaho pa ako noon. Ang dami nilang dalang gamit, talagang yapusan kami, iyakan kami. Ang saya. Nag-live pa ako noon, talagang ang dami nag-aabang sa pagdating ng mga anak ko. Mm-mm. Yun, ang saya, walang kasing saya. Tapos ang mga anak ko, nalungkot kasi hindi daw nila alam na ganun pala kahirap na nag-abroad. Nakikita nila, lalabas kami ng 8, babalik ng 2. Ang anak ko magaling magluto, nakaluto na siya. And then pag Saturday and Sunday lang kami nakakalabas. So hindi nila nagustuhan yung ganyong Yung ganung setup. ganong yung, setup. yung buhay Kaya- dito. And then, napasyalan naman nila yung ibang part ng Europe, sila ng dalawa. Kasi yung mga anak ko kahit ganun, responsible sila. Yes. Lagi nilang sinasabi na kami na lang, inay, kasi sayang naman yung pera. Narating nyo na naman yung place. Mm-mm. So kami na lang magkapatid. Alam nyo, sila lang magkapatid na masyal. Bumibiyahe. Silang dalawa lang talaga. Ano na yung mga naging plano nyo ni Tito Amore since nandito na kayong pamilya? Ayun, bali, nung nandito ng pamilya namin, syempre, pinakikiramdaman ko yung mga anak ko kung magugustuhan nila talaga. So, ang sabi ng anak ko, inay, hindi ko po kaya na nakikita kayong ganitong hirap yung trabaho pala ninyo. So, mag-iisip po ako ng paraan kung paano po hindi kayo magtatagal dito sa Okay. Italia. Yes. So, ang asawa ko mahilig po siya sa agricultural, mga hayop, mga ganyan. So, nag-isip yung anak ko ng isang magandang business. Nagkataon naman na nagka-COVID. Itinake advantage niya na study from home. Oo. So, siya yung nag-isip. Yun, ako, mga kwentuhan. Welcome, Tito Amore. Actually, Tito, ano po ba yung full name nyo? Kasi kilala si Tito na ang tawag lang ng mga nakakapanood sa kanilang vlog is si Tito Amore. Ngayon, Tito, your full name, ano po? Ang tunay ko mga Alvaro Malaban. Ayun, si Tito Alvaro. Pero since well-known na siya as Tito Amore, Tito Amore na lang tawag natin sa kanya. Kung bakit, kasi Amore siya ni Tito Mercy. Yes, laging Okay. amore yung tawag ko sa Laging kanya sa work. tawagin nila is Amore. Anyway, so yun. Kanina nagkwekwentuhan kami ni Tita tungkol sa naging journey niya bilang isang OFW dito sa Italy. Nakwento niya sa akin na kayo palang matagal na nag-abroad bago pa siya napunta dito. And nako, madami na ikwento sa akin si Tita, alam niyo ba? Nalaman ko sikreto niyo. Hindi, joke. Hindi. Yun. So Tito, tanong lang kitang isang mabilis na tanong. Kumusta naman po ang buhay niyo bilang isang OFW? Ayos naman, ho. Kaya ako nagsisikap na ganito dahil gusto kong paranas sa aking mga anak yung hindi ko naranasan nung ako talubata. Talubata pa. Yan pangarap ko noon, parang yung buhay, hindi naman kaya ibigay tayo magulang. Kaya ngayon, sinisikap ko yung gusto ko maging buhay, papaaranas ko sa aking mga anak. Very good, very good. So, yung ginawa niyong sakripisyo bilang isang manggagawang Pilipino, nabanggit sa akin ni Tita kanina, nag-Saudi na kayo, nag-Taiwan, bago pa kayo nag-Italy. So, dun sa mga panahon na yun, mga taon na ginugol nyo bilang isang OFW, ano po yung mga, sabihin natin, karanasan na hindi nyo malilimutan? Nung 17 years pa lang ako nung ako nag-abroad. Dahil Napakabata nyo pa, teenager pa talaga. Nagkaroon ng kaunting problema sa Pilipinas, kailangan lumayo para matuto, maging ako, mayong bilang ako. Di kahit paano, may agency naman ako ginawa ng paraan na maayos yung aking mga papeles, paitad yung aking Kasi 17 years old pa lang kayo, hindi underage. Yun ang karanasan kung hindi ko talaga malilimot na kahit maranasan na ibang pinatilyo ngayon, hindi ko kakayanin. Hindi kakayanin. Umalis ko sa atin alam bigote. Pagbalik ko sa atin, bigote binatao ko eh. Biglang naging mature. Mature na nga yung isip. Naging mature kayo. Wala akong oras, walang araw na hindi ko sinasayang. Mga aring gabi, magtrabaho para kumita. Para madaling maano ko yung gusto ko sa buhay. Yes.
Ano po yung trabaho nyo doon sa Saudi? Dati ho yung sa Saudi Milk, yung tagad Ano lang dati? refinery Parang ho factory, ng gatas yun. refinery, Pero Okay. sabi nga nila, nakaputi raw yun. Ngayon, kada Webes na hapon, nililinis namin yung tangke. Oo. Nililibong kami. Paano umuwi nga ako ng Pilipinas? Pusyaw na pusyaw. Ganda na ulo. Talaga. So, totoo. Oo, totoo yun. Nakakaputi Dahil si talaga. Maricel gatas. Soriano daw nung araw, kaya daw pumuti, naliligo sa gatas. Talaga. O, ayan. Hindi nyo na kailangan ng glutathione. Gatas lang ang solusyon. Huwag inom ng kape. Huwag yun ako. Nakulay yun sa balat. Naku po. Ang hilig pa naman sa Kaya kape. lagi ng Biro gatas. na. Biro lang yan. Biro lang. But anyway, Tito, nakakatuwa yung kwento niyo. Sa Saudi pa lang, biro nyo, underage pa kayo. Sumabak na kayo sa ganung hamon ng buhay. Dala ng kahirapan nun. Dala ng kahirapan. Pero, bumalik kayo sa Pilipinas, tapos nakilala niyo si Taiwan Tito naman. Mercy. Nag-Taiwan naman kayo. Hindi, bago ako umalis kami na, Kaya nga, ibig sabihin, oo, tama. Pakasal kami ng Oo. secret marriage. Bago kayo Bago umalis na ng nag-Taiwan. Taiwan, nagpakasal na kayo ng oh, secret. Mm-mm. Kayo man Tito, para maging sigurado. Para sigurado siya sa akin. para wala na makaagaw, ano. Baliktad. Bakit yung sinikreto pa ang inyong pagpapakasal? Alam niyo naman nung araw, magulang, nag-wait. Mahigpit, oo, sabagay. Tsaka nag-aaral pa ako Kailangan noon. namin gawin dahil siyempre para may seguridad ng isa. Nag-aaral pa ako noon, amore. Bali, third year college pa lang yata ako noon. Ayaw nyo nang mapunta sa iba. Hindi, malapit sa amin. Tama. Gusto ko, lakad na, ayoko na lumabas. Ay, tama. So yun, pagkatapos yung magpa-secret marriage, nag-Taiwan ka naman. Oh, tayo. Ano naman po yung trabaho niyo? Pakutereho sa styrofoam. Ba, medyo ano yun, Medyo. mabigat na trabaho. Oo, kasi kailangan nyo ng mga proper... Yun yung molde. Nagmamold kayo ng ano. Yung styrofoam, yung anuhan ng mga helmet, Oo, lalagyan ng mga electric fan. yes. Habang nasa abroad kayo, Tito, namimiss nyo ba si Tito Mercy? Doon nun ang uso nun ay Kasi sulat pa rin. Oo, kasi wala pang Sulat. Facebook Voice- no, wala pang ano. Oo, Voice yun. record. Yun, Yung sa tape. nung araw. Kaya sabi nga Tito Mercy, bago dumating sa inyo, chismis na yung kanyang mga sinabi. Nakakatawag naman no, kaya nga lang, yung sa Telephone signal. booth. Telephone Oo, booth. Kaya lang may telephone booth. daya. May daya. At saka ano pa nun collect, baka kino-collect nyo sa kanya. Collect Parang ko lang. ang nangyari para matagal ang tawag, yung may sa ground. Yung May- ground yung isang card natin yung mabot isang oras. Talaga. Pero kung wala, sandali lang. May alam na hack si May Tito. technique, may technique. Okay. Pilipino din ang nagturo sa akin. Talaga. Talagang ang mga Pilipino Mga ay Pilipino. nadiskarte. Hindi nyo ano yan. Talaga tayo napaka ano tawag doon. Matatalino talaga. Mabihasa tayo at madiskarte. Ayun. Anyway, Tito. So, nabanggit din sa akin, Tita, kanina na pumunta na kayo sa Italy. Matagal ang panahong pinag-intay nyo bago nyo siya na petisyon. Bali, 4 years ako, pero hindi ko siya nakuha. Dahil yung naging amo ko, mga... Hindi 4 years, amore. Matagal ka na nag-Italy nung ako ay nakuha mo. Oo nga, Matagal na. 4 years bago 4 kita years nakuha. bago na. Oo. Oo. Bago yung process. Oo, Opo, kasi tagal ang pa. aking mga employer, mga ayaw magbigay ng ng bahay. Ang alugatiba, mga Oo, gano'n. ayaw magbigay. At saka ang kanyang trabaho po noon ay isang mag-anak. Kawawa nga po yan. Hindi, kwento mo yung amo mo. Grabe ang Ang amo ko isang mag-anak. Ina, saka anak. ina, anak, Sa umaga, mga apo. alas 8 ng umaga sa ina. Tapos si alauna dun sa anak. Para lang ako makarating na maaga. Pagkakain ko, maglalakad na ako sa tulay. Para eksaktong alauna, andun ako sa bahay ng anak. Nakain nga nakain ko sa kalsada eh. Naglalakad ka kumakain. Bibili ako isang panino. Ang tubig nasa bulsa. Habang nakain, nainom. Habang naglalakad. Para marating nyo yung alauna, kailangan nandun. Pagdating mo doon, kakakain mo, busog ka pa. O hindi na. Hindi, meron pa nga akong, pag alas 5, meron pa nga akong part-time. Siyempre, kita rin yun. Yung linis sa sementeryo. Oh, Linis sa sementeryo. Sadyang kinanako ko yun noon. talaga. Ang baba naman ng sulduhan doon sa pinanggalingan namin noon. Saka na. Pero kahit pa paano, malaking bagay yun dahil doon ako nang galing. At saka lira pa nun. Hindi euro na. Euro na. Oo, euro na.
Dahil kung wala akong lugar na yun, wala ako rin. Okay. Kaya kahit pa paano, nililingon ko yung lugar na yun. Kumbaga, Pinagmamalaki. doon kayo nagkaroon ng Simula. pagkakataon Doon ako na simula. Dahil kung wala ako yun, wala ako rito. Okay. So Tito, kanina si Tita medyo nakaka-touch yung kunento niyo sa amin kanina na nung time naman na papunta na siya dito, nung nakuha niyo na siya, nung napetisyon niyo na yung tipong Tita, nung umalis ka ba, nandun doon si Tito o sinundo Wala, ka niya? sinundo niya ako. Sinundo ka Sa niya? Calabria pa siya noon nagtatrabaho, sobra pong layo noon, at saka yun po ay sud. Oo, Grabe totoo. po ang mga na-experience namin doon. Ang laki rin ng pasasalamat sa kapatid niya at sa hipag niya. Sila ang kumuha Kung sa hindi amin. dahil sa kanila, Wala kami wala dito. ako kami rito. Oh. Hindi ko malalasapit yung buhay na ganito Wala kung sila. hindi ho dahil sa kanila. Okay. Shoutout natin sila. Ayan, shout out sa aking hipag, si Atinilda Ligaspi, at kay Romeo. Kuya Romeo Ligaspi. Yun. Maraming salamat sa inyong mag-asawa dahil habang buhay namin tatanawin na yung utang na loob namin sa inyong mag-asawa. Yes, Ayan. yun. Nice, nice. So, Tito, nakwento sa akin Tito kanina yung nung paalis na siya at iiwan nyo ang inyong dalawang anak nung time na yun na sobrang nakaka-touch naman talaga. Kahit sino sigurong magulang sobrang ambigat sa kalooban nung panahon na yun, nung that instant na aalis na kayo papuntang Italy at iiwan nyo sila. Tito, anong pakiramdam nun? Kayo? Parang babalik na hindi ako eh. Kaya nung pagdating ko ng airport, kasama ko ay mga anak ko eh. Hindi na ako lumingon dire-diretso na silo. Dahil pag lumingon ako, hindi na ako tutuloy. Babalik Babalik ako. ka? Oo. Kaya kahit masakit sa dibdib. Ganun. Grabe, no? Ayun. So, Tito, ngayon magkakasama na kayo katulad ng nabanggit ni Tito Mercy. Okay na. Ang mga anak nyo, naputuloy ang aming kwentuhan. Ngayon, Tita, ituloy mo yung kwento mo. Ano Kasi nga naman? mahilig nato sa mga hayop, sa mga kambing, sa mga pigs, ganyan. So naisip ng anak ko na, inay, why na mag-invest kayo ng konti para ako naman yung bahala. Kasi ayoko nakikita ko kayo na ganyan kahirap yung trabaho nyo. Sana naman within 3 years makapaggawa ko ng business na pwede na kayong umuwi at hindi na kayo mahirapan, sabi niya. Then yun, pinadala namin siya ng pera. Siya lahat ang nagpagawa ng mga building. Bumili lang siya ng mag-asawang imported na kambing. And then naparami na niya yon. Yun. So yun yung as of now, yun yung pinakakaabala ng aming anak. Naparami niya talaga yung mga imported na goods namin. At itinake advantage niya na talagang COVID. At nagawa niya ng paraan, nag-aaral siya and then tumututok din siya doon siya nagmamanage hanggang ngayon. That's nice. That's very good. Pero Tita, Tita, matanong ko kayo po ba nag-iisip pa o nagbabalak pa na umuwi sa atin for good o dito na kayo? Oo naman. Talagang mas gusto niyo pa rin sa atin? Ang gusto ko yung lakas ko, doon ko naubusin sa atin. Sa atin. Makasama kayo pamilya. Dahil may kilang ang buhay. Si. Ilan taon na Tito? If you don't mind me asking. 55 na. 55. Ikaw Tita? 54. 54 and 55. So, mahaba pa. Sigurado. Pero since, sabi mo nga Tito, habang kaya pa, mas magandang umuwi. So, kasi meron tayong mga kababayan na nag-decide na dito na magstay. Since, alam naman natin kung anong sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon. So, mas pinili nila na magstay na lang dito at maging pauwi-uwi na lang sa atin. Instead naman kayo, mas pipiliin nyo pa rin na manatili sa atin. Kasi kung halimbawa, kung ang mga anak ko, actually gusto ko dito kasi maganda yung pamamalakad dito sa Italia. Oo. So, kung i-compare mo sa Pilipinas, sorry, talagang malaki yung kaibahan. Oo. Ay, ang problema lang talaga, ayaw na ng anak ko dito. So, ano magagawa ko? Siyempre, kung nasaan yung mga anak ko, doon kami. Siyempre. Bilang magulang, ang gusto namin magkasama-sama kami. Ayaw namin ubusin yung lakas namin dito. Kumbaga, mag-iipon na kami ng konti. Dadagdagan lang namin yung konting ipon namin at yung mga pangarap namin, sabay-sabay namin tutuparin. Okay. Kaming mag-anak. Okay. Magkasama kayo dito sa trabaho? Oo, kopya kami and yun. Isa akong chef at siya naman ay katulong ko, kopya kami. So, yun, hindi ko masabi. Okay. Never mind, it's okay. So, napakaganda rin po ng opportunity na dumating sa inyo kasi
at least magkasama kayo sa trabaho. Diba? Di katulad nung karamihan nating mga kababayan na nandito sila mag-asawa pero nakikita sa gabi na lang o sa umaga, halos hindi pa. Minsan hindi pa nga. Pagod na isa't isa. Di ba? Kasi pagod na. So yun. Nako, ang dami pa sana natin pagkukwentuhan, tita. Dapat siguro magkaroon tayo ng part 2 no? Magkaroon tayo ng part 2. Ayun. Kasi since yung kwentong OFW dito, madami pang chapters na pwede nating maibahagi sa kanila. Kasi, biro mo, from Saudi to Taiwan to Italy, yung struggles, kita, matanong ko lang, yun na, speaking of struggles, nung dumating kayo, ikaw, tita, lalo na, nung dumating ka dito, ano yung pakiramdam, ano yung naging struggle mo unang-una? Kahit kasama mo na si tito. Oo, nung unang dating ko dito, ang inisip ko yung language. Siyempre, Sure, number one yun, yung Oo, communication visual. mo. Papasok ka tapos yung sinasabi ng employer mo is hindi mo naiintindihan. So, number one yun. At saka yung paano ako makaka-adapt sa kinakain nila. Iba eh. Tapos ako yung magluluto, ibang-iba. So, ako naman, mahilig talaga ako magluto. Mahabang kwento eh, kasi yung nagtrabaho talaga ako sa isang employer na pinapag-aral niya ako ng pagsasalita. Okay. Kasi hindi pwedeng mag-aaral ka ng pagluluto, hindi mo alam yung terminology ng mga Tama, recipe na iluluto tama. mo. So nag-aaral ako 6 months kasama ko si Amore ng pag-aaral. Pero na-accelerate ako sa level 2 kasi nga siya, ang nagtrabaho din siya sa mute and hindi nagsasalita. Kaya medyo hindi siya sanay magsalita and Calabreso yung aming Dialeto. dialect. And then sa Turin kami kasi second work namin. Nag-decide kaming mag-transfer kasi nga hindi ako talaga mag-go-grow doon. So naisipan kong mag-transfer. Yun, nag-aral ako ng pagsasalita and then hanggang natutunan ko, nag-aral ako ng pagluluto. Ayun, doon lahat nagsimula. Kasi kung ikukwento ko talagang sobrang haba. Kami ni Amore, papasok sa amo 7:30 to 1. Hanggang alas 2 hanggang alas 4, mag-aaral kami ng pagsasalita sa language naman namin. Alam nyo, doon na namin dinadala yung pagkain namin, sabas na kami kumakain kasi pagbalik namin ng 4, diretso na kami sa work. Sa kabilang trabaho Ganon. naman. Kaya hindi ganun kadali ang naging experience na. Grabe. Speaking of pagluluto, tita, kayo nakilala na rin bilang isang content creator dito sa Italy na sa Milan. Paano nagsimula ang inyong pagiging content creator? Ganito yon, nang nag-aaral ako ng pagluluto, syempre yung chef ang pumupunta dun sa bahay ng Contessa para turuan ako ng pagluluto every day. Halimbawa, lunch 2 hours and dinner 2 hours yan. Thrice a week yan. And then, pag magluluto kami ng lunch, siyempre magpe-prepare, i-video, pipicturan. Sabi niya, Mercy, gusto ko yung mga niluto mo, ilagay mo sa IG mo ha. Sabi ko, wala akong Instagram and then hindi talaga ako nagpe-Facebook that time. Kasi ayokong makikita ng mga anak ko na sobrang, di ba naman dito sa Italia, pag magpipicture ka, magaganda, masasarap. Ayokong makita nila na ganun yung buhay namin. So, hindi talaga ako masyadong nagpo-post noon. And then ito, naisipan kong mag-post sa IG. Alam nyo, doon ako nag-viral talaga. Nag-viral yung post nyo? Kaya sabi niya, even 1 heart lang, basta meron. Doon kita i-rate. And then that time, talaga, ang daming nanonood. Even mga artista na ano nila ako na recognize. So, iyon, isa ring pasasalamat na nakilala ako sa Instagram. Doon nagsimula ang journey ko as a content creator. Ayun, sa Facebook, ganun din. Nagba-viral yung mga video ko doon. Kasi bago ko pa kayo makilala, nakikita ko na yung video nyo. Nakikita ko si Tito Amore, sumasayaw-sayaw na gano'n. Lalo na pag nakakakuha ng tip. Pampagod vibes namin yun. Kasi hindi ganun kadali yung work namin. Kailangan naming magkaroon ng alternate na yung magiging kami relax. Yes. Kasi kung hindi mo iisipin yung ganung bagay, mai-stress ka talaga sa work. Tama. Nakakatuwa kasi Batanggenya. Kilala si Tito Mercy do sa kanyang yung aking pinaka-trademark. Trademark niya na Batanggenya lang ba ang nagsasabi nun? Hindi naman siguro, no? Hindi. Pero yun, Marami. kasi ang dami ng video, halos lahat ng video si Tita. Pag hindi natin narinig yun, baka hindi si Tito Mercy yun. Yes.
Trademark ko na yun eh. Ayun. So, Yan. so yung caption, yung term na yun, siya yung malalaman natin. Yun yung kanyang brand, kumbaga. Yes. Okay? At saka ang daming nagtatanong, ito take advantage ko na din na ipaliwanag kung ano yung ibig sabihin nung ay kainaman na. Kasi nga ang dami nagtatanong. So sabi ko, it is only an expression ng mga Expression. Batanggenyo, mga Mindoranian, ganun din, Meron din, ginagamit yun din ang nila actually. yan. Even mga taga Manila, ginagamit na rin nila yung word na ikainaman na. Kasi kung mapapansin nyo yung work ko talagang mapapakainaman ka na talaga eh. Pag makikita mo yung trabaho namin. Parang Hindi ay siya- sobra na. Hindi siya usual na napapanood or nakikita ng iba na ang dami nagko-comment, parang sa mga movie lang nila nakikita yon. Kasi kaya yung term na ikainaman na, yun, doon yun maiisip kung ano yung ibig sabihin nun kapag nagsalita ako ng word na ikainaman. Yung tipong, yung expression na tipong nakakainis na, sobra na. Sobra na. Di Marami po siyang ganun. ibig sabihin, Madaming nagulat, ibig sabihin, natuwa, yung natuwa, ganon. oo, sige. Yun. Yung tipong, tama, yung expression pwedeng gamitin kung natutuwa ka, Yes, na-frustrate, lahat. nagagalit, di Lahat. ba? Pwede. Yun. So yun, alam nyo na, baka naman sabihin niyo kahit kanino. Ha? Akala kasi ng iba mas pangit yung ibig sabihin. Hindi po, kasi po yun po yung way na nai-release ko yung pagod express. ko, yung expression ko na ay kainaman na. Ibig sabihin, pag nasabi ko yung word na yon, release na yung pagod ko. Okay na ako. Ayun. Ganon. Speaking of the tita, please, bago tayo magtapos, please promote your page and your channel, tita. Ayun, sa mga hindi po nakakakilala sa amin ni Amore, pwede niyo po kaming sundan sa aming Facebook, Mercy Malabanan, at sa akin pong Instagram, Mercy Malabanan din po. Ayan, thank you so Yeah. much po sa inyong lahat. Ayun, nako, Tito Mercy, Tito Alvaro, maraming salamat po sa maigsing pagkakataon at pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon na kayo makapag-share ng konting kwento nyo, ng kwentong OFW nyo sa ating mga viewers. And it's a privilege and an honor for me na makasama namin kayo ngayong araw na to. Alam nyo po mga kwentuhan, si Tito medyo na late kanina kasi galing pa siya sa work. Dumiretso lang siya dito Pumabol. para mapakinggan ng kwento niya, di ba? Ganon kayo ka-special sa amin. So anyway, maraming salamat po sa inyong pakikinig muli, sa inyong panonood, and please support their page and channel. I-link din namin sa baba mamaya yan. And lagi niyo pong tatandaan mga kakwentuhan, sa bawat OFW may kwento. Sa bawat kwento ng bawat OFW na yan, kailangan marinig nyo at may share namin sa inyo. So hanggang sa muli mga kakwentuhan, maraming salamat po muli, Tito Thank you Mercy. so much din po sa And- inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ay kainaman na. Ay kainaman na.